Ang matandang lalaking ito ay hindi isang karaniwang lolo dahil minsan siyang naging isang makapangyarihang politiko at pinuno ng isang maituturing na kulto na may matinding paniniwala sa kanya. Sinamba, iginalang at kinatakutan. Marami ang naniwala na siya ay may espesyal na kapangyarihang espiritual. Pero ang kapangyarihang iyon nauwi sa kontrobersya, trahedya at pagkawala ng maraming inosenteng buhay. Dahil dito, napilitan siyang magtago ng lagpas isang dekada. Ito ang nakakikilabot na kwento ni Ruben Icleo Jr., ang tinaguriang Supreme Master ng Philippine Benevolent Missionaries Association o PBMA. Isang dating politiko, leader ng isang kontrobersyal na samahan at sentro ng isang pinakamalaking kasong kriminal sa kasaysayan ng Pilipinas. Good evening, everyone. We're coming to you live with some major breaking news that has been years in the making. The long and elusive manhunt for Ruben Icleo Jr. is finally over. He has been arrested. For those unfamiliar, Icleo is a highly controversial figure, known to his followers as the Supreme Master of the Philippine Benevolent Missionaries Association. He also served as a mayor in the Dinagat Islands. Icleo has been on the run for years, evading authorities after being convicted in connection with the tragic death of his wife, Alona Bacolod Icleo. We're receiving initial reports that his capture was the result of a carefully planned and executed operation, which thankfully concluded peacefully. He is now in custody under heavy security, and the process to bring him to face justice is already in motion. We are following this story closely and will bring you updates as they unfold. Si Ruben Buray Icleo Jr. ay ipinanganak noong 1960. Siya ay anak ng nooy kilalang si Ruben Icleo Sr. na nagtatag ng Philippine Benevolent Missionaries Association o PBMA noong 1965. Matatagpuan ang kanilang headquarters sa San Jose, Dinagat Islands. Noong yumao na ang kanyang ama noong 1987, si Icleo Jr. ang humalili bilang Supreme Master ng PBMA. Dito nagsimula ang mas matinding impluwensya at pagsamba ng mga tagasunod sa kanya. Para sa marami, siya ay isang banal na pinuno, ngunit para sa iba naman, isa siyang leader ng kulto na gumagamit ng relihiyon para sa kapangyarihan. Sa bungad, ang PBMA ay nakarehistro bilang isang charitable religious organization. Pero ayon sa mga kritiko at ilang dating miyembro, ang grupong ito ay kumikilos ng tila isang may idolatriya, kontrol sa miyembro at labis na paggalang sa Supreme Master. Naniniwala ang mga miyembro ni Icleo Jr. na may healing powers, may kakaibang espiritual na kapangyarihan at espesyal na misyon mula sa Diyos. Kaya nang pumasok siya sa politika, libo-libong taga-PBMA ang sumuporta sa kanya. Ang mga magulang ni Icleo Jr. ay naging maimpluwensyang politiko rin sa Dinagat Islands. Sa katunayan, si Icleo Sr. ay nagsilbing mayor sa loob ng 20 taon at ang asawa naman nito na si Glenda ay nagsilbing congresswoman na kalaunan ay naging gobernador. Noong 1991, nahalal si Icleo Jr. bilang mayor ng San Jose, Dinagat Islands na noon ay bahagi ng Surigao del Norte. Nanatili siya sa pwesto hanggang 1994. Lumipas ang ilang taon at kahit na may kontrobersya siyang kinakaharap, nanalo pa rin siya bilang congressman ng Dinagat Islands noong 2010. Pinatunayan nito ang lawak ng impluwensya niya, lalo na mula sa PBMA na may sinusunod na block voting scheme. Pero bago pa man siya naging kongresista, mayroon na siyang mabigat na kasong iniimbestigahan at ang kasong iyon ang magsisilbing media upang unti-unting bumagsak ang kanyang kaharian. Si Alona Bacolod Icleo, 27 years old, ay isang 4th year and graduating medical student sa Cebu Doctors University, ay asawa ni Ruben Icleo Jr. Siya ay masiyahin, matalino at may pangarap maging doktor. Nagpakasal ang dalawa noong 21 years old pa lamang si Alona at 36 naman si Ruben. Masaya naman ang naging pamumuhay ng dalawa noong umpisa. Ngunit matapos ang ilang taon, nagsimulang magkaroon ng tensyon at pananakit sa loob ng kanilang pagsasama. Ayon sa mga kaibigan at pamilya ni Alona, naging abusive si Icleo at ilang beses na nilang nakikitang may pasa at sugat ang doktorang misis. Isa umano sa mga dahilan nito ay ang pagkalulong ni Icleo Jr. sa masamang bisyo. Pinipilit umano ni Alona na magparehab ang asawa na siyang ikinagagalit nito at pinagsisimulan ng away.
Hanggang dumating ang isang araw na babago sa buhay nilang lahat. January 5, 2002. Ilang araw lamang matapos ipagdiwang ang bagong taon, isang krimen ang nangyari. Nawala si Alona ng parang bula. Kasama noon ng mag-asawa sa bahay ang kapatid ni Alona na si Jose Bill. Ayon sa kanyang pahayag, bago pa raw mawala ang kanyang kapatid ay may narinig siyang sigawan at kalabugan sa master's bedroom ng mag-asawa. Sa pagtataka, lumabas si Jose Bill sa kwarto at pagkalabas niya ay bumungad sa kanya ang pawisang si Icleo Jr. Nakatitig ito sa kanya ng masama at namumula ang mga mata. Dahil sa takot, nagkunwari na lang umano siyang kukuha ng tubig at agad ding bumalik sa kanyang silid. Ilang sandali pa ang lumipas dahil sa pag-aalala, muli siyang lumabas ng kwarto at dito nakita niya si Ruben at ang driver nito na may pinagtutulungang buhatin na itim na garbage bag na nakabalot sa packaging tape at isinakay sa isang pulang Toyota Corolla. Kinabukasan, hindi na niya nakita ang kanyang kapatid at hindi na rin umuwi si Icleo Jr. January 8, 2002, 3 araw matapos mawala si Alona, nakaamoy ang mga residente sa isang barangay sa Dumaguete, Cebu ng isang masangsang na amoy. Nakita ng mga residente ang isang garbage bag na balot ng packaging tape sa isang mababaw na bangin malapit sa highway. Dahil sa kuryosidad, binuksan nila ito at tumambad sa kanila ang bangkay ng isang babae. Nang dumating ang mga pulis ay dinala ang natagpuang bangkay sa isang punerarya sa Dumaguete. Sa kabilang dako naman, dahil sa pag-aalala ni Jose Bill para sa kapatid, ay ipinaalam na rin niya ito sa kanilang pamilya na ilang araw nang nawawala si Alona. Nang mag-report sila sa Cebu City Police Station ay sinabi sa kanila na may natagpuang bangkay ng babae sa Dumaguete. Dali-dali nila itong pinuntahan. Naaagnas na ang bangkay na kanilang dinatnan, ngunit hindi may pagkakaila na ito ay si Alona dahil sa mga alahas nitong suot. Naging pangunahing suspect si Ruben Icleo Jr. Ang nakapagtataka, sa ilang araw na nawawala ang kanyang asawa ay hindi man lang ito nag-report. Sa katunayan ay umattend pa ito ng ilang pagtitipon ng kanyang samahan na parang walang nangyari. Habang iniimbestigahan, lumitaw na sumulat pala ng huling liham si Alona bago siya namatay. Nagsasaad ito ng pang-aabuso at takot sa kanyang asawa. Hindi lang yan, dahil noong itinatapon ng mga sospek ang bangkay sa Dumaguete ay may nakakita sa kanila na isang ginang. Tandaan natin na isang prominenteng tao itong si Icleo Jr. kaya madali siyang nakilala. Dahil sa mga ebidensyang ito ay kinasuhan ng parricide si Ruben Icleo Jr. Noong una, nahirapang isilbi ang warrant of arrest kay Icleo dahil marami itong diehard supporters. Ngunit lumaon ay humingi na ng tulong ang mga pulis sa Armed Forces of the Philippines. Sa pagsisilbi ng naturang warrant ay nagkaroon pa ng palitan ng putok sa magkabilang panig. May binawian pa ng buhay sa hanay ng mga otoridad. Makalipas ang 3 oras ng putukan, sumuko rin ang sospek. Ngunit sa parehong araw na pagkakahuli kay Ruben Icleo Jr., may isang malagim na krimen na naganap. Pinasok ng armadong kalalakihan ang bahay ng pamilya Bacolod sa Mandawi City. Hindi nakaligtas ang mga magulang ni Alona, sina Elpidio at Rosalia, at maging ang mga kapatid niyang sina Ben at Evelyn. Malinaw ang mensahe, may gustong patahimikin ang mga saksi. Itinuro ng pulisya na ang pagkasawi ng pamilya ni Alona ay may kaugnayan sa kasong parricide laban kay Icleo. Noong 2006, nahatulan si Icleo ng 3 kaso ng graft na may kinalaman sa anomalya sa pondo noong siya ay mayor pa lamang. Pinatawan siya ng 18 hanggang 31 years na pagkakakulong. Dapat sana ay nakulong na siya habang nililitis ang parricide case, pero dahil sa medical reasons, nakapagpiyansa siya noong 2004. At dito nagsimula ang mahabang panahon ng pagtakas sa batas ni Ruben Icleo Jr. Hindi na siya umattend ng hearings, nagtagong parang multo sa loob ng 14 na taon. Gumamit ng alias na Manuel Riberal. At ayon sa pulisya, nakapamuhay pa ito ng normal at nagkaroon ng bagong pamilya habang nagtatago. Kahit hindi na siya umaattend ng hearing ay nagpatuloy pa rin ang pagdinig sa kanyang kaso. Kaya noong April 13, 2012, matapos ang 10 taon, tuluyang nahatulan si Icleo ng parricide. Ang sentensya, reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong. At noon ding sumunod na buwan, May 31, 2012, tinanggal ang pangalan niya sa House of Representatives roll. Pero ang hamon sa mga otoridad, hindi na mahagilap ang sospek.
Nang akala ng lahat na matatakasan na ni Ruben Icleo ang kanyang kasalanan pagkatapos magtago ng 14 na taon sa iba't ibang kaso, ay napasa kamay siya ng mga otoridad. Natuntun siya ng PNP CIDG sa San Fernando, Pampanga. Idiniretso siya sa New Bilibid Prisons upang pagsilbihan ang kanyang sintensya. Ngunit makalipas lamang ang halos isang taon, noong May 13, 2021, namatay si Ruben Icleo Jr. sa ospital sa loob ng New Bilibid Prisons dahil sa cardiopulmonary arrest, may kasabay na komplikasyon sa puso at history ng COVID-19. Sa dulo, bumagsak ang kapangyarihan ng isang taong itinuring na banal ng ilan pero isang kriminal sa mata ng batas. Ang kasong ito ay paalala na kahit gaano man kalaki ang impluwensya, kayamanan o kapangyarihan, lahat ng ito ay may hangganan. Kung hindi lang sana pinatahimik ang mga saksi, kung hindi sana tumakas sa batas, baka mas maaga pang nakamit ang katarungan para kay Alona Bacolod at sa kanyang pamilya. I see trees of green, red roses too. I've seen them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world.